Guys, since nawala pa talagang fabric at wala rin akong tinatahi pa doon sa mga teacher's uniform for 2021, naisip ko na ang gagawin ko ay magsasample lang ako ng mga parts na medyo mahirap i-assemble para maituro ko rin sa inyo kung paano ko yun ginagawa. Like nga dito sa aking gagawin ngayon na pang Wednesday, teacher's uniform for 2021. Welcome back to my channel. In this video, tutuloy natin guys yung ating pattern making about doon sa teacher's uniform for 2021 at ngayon nga yung aking gagawin ay yung pang Wednesday. So guys, kung makikita nyo yung design, ayan, yan naman yung aking ituturo sa inyo kung paano naman yung diskarte ko dyan. Pero syempre, bago natin simulan ang pattern making, ipapakita ko lang muna sa inyo paano ko naman sinusukat ang katawan. So, guys, yung susukatin ko ay yung sarili ko para yun na rin yung aking pagbabasihan ng sukat para sa aking gagawing pattern making. So, para sa ating measurement guys, ang una natin kukunin palagi ay ang shoulder. So, dito tayo sa back dadaan. Ayan. So, ganyan. 15. Next naman ay yung bust circumference. Kailangan guys, relax yung maipasok pa natin yung ating daliri ng ganyan. So, 37. Dito naman sa waistline. Yung waistline natin guys kung saan yung ating, eto, gaganyan nyo lang. Yan, tatapat nyo dyan yung waistline. So, yung waistline ko ay 30. Yung first hips, ayan, 3 inches below sa waistline. So, 35. And then yung second hips, dito naman din yan. So, 37. So, yan guys yung ating sa body. Next naman ay yung armhole. Sa pagkuha naman ng armhole, ayan, kailangan guys, pagka ipinasok natin yung ating dalawang daliri, maluwag pa siya. Para hindi masyadong masikip yung ating armhole. So, ganyan. Then sleeve length. Yung sleeve length mula dito at hanggang kung saan yung gusto ng magsusuot. So, yung gagamitin natin guys ay yung 7. So, hanggang dito. Arm circumference, dito naman, kung saan yung pinaka-length ng ating sleeve. So, ito ay 11 and a half. Magdadagdag ako ngayon guys ng 1 inch, magiging 12 and a half. So, ayan, para medyo maluwag. Next naman guys ay ang bust drop mula sa HPS. So, laging yung HPS natin guys ay dito. From HPS, 10 and a half. Bust distance, 7. So, ayan, 7. And then, yung figure natin from HPS, pababa dito, kung saan yung ating sukat kanina sa waistline. So, dito, kunin ko yan, 17, ayan. And then, yung body length. So, mga hanggang dito, guys, yung gagawin ko, 22 and a half. So, ito yung haba na yan, guys. Oh, yan. 22 and a half. Guys, sa pattern making, start tayo sa shoulder. So, mula dito, papunta dito, bababa lang ako mula dito, hanggang dito ng 2 inches. So, ganyan ang forma guys. Ito yung back. Ito naman din yung front. Guys, yung distance nito ay 1 and a half. Then, yung shoulder niya is 15. Ang kalahati ng 15 ay 7 and a half. 7 and a half dito tayo kukuha sa gitna. So, ganyan. And then, kukunin ko naman yung bust drop mula sa HPS. 10 and a half. Figure, 17. And then, body length, 22 and a half. Magdadagdag ako ngayon guys ng 1 and a half para sa fold. Para naman sa bust circumference, 37, ang 1/4 ay 9 and 1/4. Next naman, yung waistline, 30. Divide by 4 is 7 and a half. Plus 1 inch na tax, 8 and a half. Guys, sa back, wala akong idadagdag na body allowance. Sa front na tayo mamaya magdagdag. Para naman sa second hips, 37 divide by 4, 9 and 1/4. Ngayon guys, pupugitan ko lang to. At yung gagamitin natin, yung curve na to, dito natin itatapat sa may waistline. So, ayan. And then, kukunin din natin guys yung front. So, ito yung front na bottom. Ito naman din yung allowance. At para naman sa back, ito yung gagawin natin. Mula dito, tutumbok lang natin yan, papunta dito,
mas mataas siya guys ng 3/4. So, ito naman din yung allowance. So, ito guys ang back. Ngayon, kukunin ko muna yung armhole. Ang armhole circumference niya is 17. Ang kalahati ay 8.5. Dito tayo guys kumuha para sa back. Dito natin sisimulan. Kukunin natin yung 8.5. So, concentrate muna kayo guys sa back. So, 8.5. Ito yon. So, ganito lang guys ako pag kumukuha ng armhole ha. So, kukunin ko muna yung tacks. Balibak muna tayo. Para guys sa tacks, dito ako sa may armpit kumukuha ng pantayan. So, ito yung pinaka-top ng tacks. Ngayon, ang bust distance ay 7, ang kalahati ay 3.5. Kukunin ko muna dito yung 3.5. Dito naman guys sa waistline, kung maalala nyo itong figure natin, aakyat tayo ngayon ng 1 inch. Dito naman tatapat yung back center natin para sa tacks. And then, 3.5. So, mas mataas yung figure ng back kaysa sa front. Then, kukuha tayo dito ng 1 inch na tacks, tagha half inch. So, ito yung gitna. And then, dito din, 3.5. So, ayan. Diretso na yan. Ngayon naman guys, guguhitan natin. Roller lang yung ating gagamitin. Yan. Dito naman, magpapakain lang tayo dito ng mga 1/4. So, ayan. Ngayon, kukunin ko naman yung neck circumference or yung neckline. Mula dito sa gitna, didiretsuhin natin muna yan guys. Kung ano yung lapad dito, yun din yung lapad dito. So, puguhitan ko lang yan ng temporary. And then, kukuha ako dito ng 3 inches. Ayan. And then, kukurb natin yan. Papunta dito sa line natin. So, ito na yung magiging back neck. Guys, depende yung buka dito ha. Pwede kayong, kung malaki yung magsusuot, gawin yung 3.5 or 3 1/4. So, yung formal lang yung aking ituturo dito. Para naman sa front natin, magdadagdag tayo dito ng 1 inch. Ayan. 1 inch din dito. Tapos medyo pawala dito. Kahit mga 3/4 guys dito, pwede na. So, ganito lang ang gagawin natin dyan. Itong dinagdag ko dito guys sa front, kasama, ito na rin yung magsisilbi nating body allowance. And then, para naman sa armhole, dito na tayo magsisimula. Didiretsuhin lang natin to, pero mag-a-adjust tayo dito ng half inch. So, magiging ganito yung itsura niyan guys. Yan. Ito na yung ating front armhole. Check natin ngayon guys kung yung total ba niyan ay 17. So, sa pag-check niyan, kukunin natin tong back. So, ayan, 8.5. And then, kukunin din natin dito. Ito yung 8.5. Didiretsuhin natin dito sa front, ayan, so 17. So, ibig sabihin, tama yung aking ginawang armhole. Lagi nyo rin yan guys, iti-check. Etong front na to, ililipat muna natin dito para matanggal na natin dito sa back. Ganito naman yan. Diretsuhin lang natin tong front natin na shoulder. And then, kukunin din natin yung front na armhole. Ngayon naman guys, kukunin din natin yung neckline dito. So, sa pagkuha naman ng neckline, kailangan pantayin natin yung magkabilaang shoulder, yung back and front. So, kukunin natin yung shoulder dito. And then, mula dito, kukunin din natin dito yung 4.5. Ito yung magiging tapat. Ngayon naman guys, mula dito, kukuha ako dito ng 3.5. Ayan. Or, pwede din yan guys, 4 kung malaki yung magsusuot. Pero ito, 3.5 lang yung aking kukunin.
i-curve din natin to ng ganito. So, ayan. Ito na siya. Ngayon naman guys, para sa tax, mag-aakyat na lang ako dito ng 3/4. And then, bababa ako ng 10.5. Ito naman din yung figure, 17. And then, kukunin ko dito guys yung 3.5 na bust distance. Ayan. 3.5 din dito. Tapos, kukuha uli ako dito ng 1 inch na tax. So, ito naman guys yung ginagamit ko pag sa harapan. Ito yung ginagamit kong tax. Kasi, para medyo maganda yung korte. Ngayon naman guys, kung mapapansin nyo, mayroon siyang cut out. Mula dito, mag-a-adjust ako ng 3.5. So, ito yon. And then, itong curve natin, igaganyan lang natin yan guys. So, itong pinaka-curve na to, itatapat lang natin dyan. Didiretsuhin na natin yan pababa. So, magiging ganyan yung forma, oh. Yan. Gaganyan natin yan kasi ito guys, cut out dahil iba ang fabric nito. Ngayon naman guys, tatabasin ko lang to. Kasi ituturo ko naman sa inyo doon sa hidden button. Guguhitan ko lang yung pinakagitna na to. Ayan. And then, mag-a-adjust ako dito guys ng 3/4. Ito yung 3/4. Ito na ngayon yung magiging button allowance natin. Yan. So, magiging ganyan na yan siya guys, oh. Kasama na dito yung pinaka button allowance. Ngayon naman guys, eto, mula dito, kukuha ako ng 3/4. Ayan. And then, mula dito sa ibabaw, kukuha ako ng neck dip na 8. Eto guys ha, kasakit lang ako dito ng 3/4. And then, kababa dyan, kukuha ako ng 8. Eto yon. Yan. Ayan o. Magiging ganyan yung itsura niyan. Pero, pagka naka-close na yan guys, mga dito lang yung pinaka-opening niyan. Pero ito kasi naka-overlap yan. Ngayon naman guys, since na ito na yung ating binig, ayan, magdadagdag tayo dito ng 1.5 pero hanggang dito lang. Didiretsuhin natin yan. So, parang ganyan ang forma niyan guys. Ito yung pinaka-uhalis. Ayan. Yung kabilang side naman yan guys, yung nilalagyan ng botones, ganito lang yung tabas natin dyan. Magdadagdag lang tayo dito ng sewing allowance. Pero walang ganito. Walang ganito. Tatandaan nyo guys, yung may butas, eto may ganito. Yung walang butas, ganito. So, ayan. Ngayon guys, sa facing, ganito naman yung gagawin natin dyan. Kababa lang ako dito guys ng 1.5. Yan. And then, so ito na yung magiging facing natin guys ha. Gaganituhin ko lang yan. Yan. Ito lang yung facing natin. Pagka sa left side naman, kung ano yung cut natin dito sa ating body, ganun din yung pinaka-facing. Mayroon naman guys gumagamit ng facing na hindi na nila inaabot dito. Pagka nagtitipid sa fabric, kalahati lang yung facing, parang ganyan lang. Ito lang, itong part lang na to, wala na itong dito. Ako kasi guys, para malinis dito sa may balikat, ginagawa ko, dinidiretso ko to
sinasaklob ko yung pinakabalikat para malinis yung part na to. Yun guys, dahil natapat na natin yung facing, pwede ko na to i-cut out para hindi kayo malito. Kasi ito naka-cut out talaga to. So, ayan na. Ito na yung ating front. Bali, naka-cut out yan. Ibang kulay ito, iba rin ito. Ito naman din yung facing. Sa facing naman guys, pagkadating na sa sewing, naglalagay ako dito ng fusible pilon para mas magiging maganda yung damit. Ngayon guys, ipapakita ko muna sa inyo yung paglagay ko ng facing sa back. Pero syempre, aalisin muna natin yung front part. So, ito yung front part natin. Ito na guys yung ating magiging back. Para naman sa facing, so, ayan. Para naman guys sa sleeve, kung mapapansin nyo, may tapal siya ditong ibang kulay at saka may trimmings. So, ibig sabihin, hindi na ako magdadagdag ng allowance dito para sa fold. Kung ano lang yung haba ng sleeve, yun lang yung aking gagawin. So, ang sleeve ko ay 7. Ito yun. And then, yung armhole, 17. Ang kalahati ay 8.5. Ito naman din yun. So, guguhitan ko lang yan. And then, gaganyan lang natin yan guys. Ayan, mga 40 degrees lang yung pagkakaslant mula dito. Gaganyan natin. And then, kukunin ko dito yung kalahati ng 8.5 magiging 4 and 1/4. Ayan. Kukunin ko naman dito guys yung arm circumference na 12.5. Ayan, 6 and 1/4 yung kalahati. And then, guguhitan ko to ng ganito. Tapos, dito naman guys, ganito lang yung pag-curve niyan. So, kung saan banda yung pinakagitna, doon ako lumiliko. Ito yung front, ito naman din yung back. Kung mapapansin nyo guys, lagi ako dito nagdadagdag ng 1/2 inch. So, ito yung front, ito yung back. Para naman guys, doon sa kanyang combination, ang lapad niyan guys, usually ay mga 1.5. So, i-ano natin sa 1.5, although hindi ko pa nakikita yung trimmings niyan. And then, yung trimmings kasi niyan guys, mostly ay mga 1/2 inch. So, ilalagay lang kunwari natin, ito yung ating pinaka-trimmings. So, igaganyan ko lang guys, kunwari ito yung trimmings natin ha. Yan, yan yung magiging itsura ng manggas. Guys, yung ating pattern para sa Wednesday Teacher's Uniform for 2021. At ito nga yung ating back part. Ayan. And then, pagdating naman sa cutting, 1 inch dito yung sewing allowance kasi naka-cut out lagi yung center back. 1 inch din dito sa side. Dito sa bottom, wala na tayo idadagdag. At the rest ay tagha 1/2 inch. So, kung ano guys yung cutting ng body, yun din yung cutting ng ating facing. Para naman sa front part, kung mapapansin nyo guys, mayroon siyang color combination. Ito yon. So, naka-cut out siya. Pagdating naman sa cutting, 1/2 inch lang dito, 1/2 inch dito, 1 inch naman dito. So, lagi nyo guys tatandaan, pagdating sa side, 1 inch lagi yung ilalagay nyong allowance. Sa mga joining at sa mga dito sa armhole, sa shoulder, tagha 1/2 inch lang yan. Parang sewing allowance lang talaga. Ngayon dito naman guys, pagdating sa right side, mayroon siyang ganito. Pagdating sa left side, ganito lang yung magiging cutting. So, ganyan siya. Magdadagdag lang kayo ng 1/2 inch na sewing allowance. Same din guys kung ano yung body, yun din yung pinaka-facing. So, eto guys yung ating front part. At itong part lang na to guys, gagawa ako nito ng sewing para maipakita ko lang sa inyo kung paano yung procedure ko dito. Ngayon naman guys, para sa sleeve, ang sleeve naman natin ay may combination, kaya kung maalala nyo, hindi ako nagdagdag ng
allowance para sa fold, kundi half inch lang yung inyong ilalagay dito. Pagdating naman sa cutting, half inch din dito. Ito naman ay naka-fold. So, ayan. At ang combination naman guys, kung halimbawa 1.5 yung kanyang combination, magkakat lang kayo doon ng 2.5 kasama na doon yung sewing allowance, both sides. So, may trimmings kasi yan guys dito. Kaya titingnan nyo din kung paano yung discard nyo dito. Basta kailangan, yung lapad lang yan ay mga 1.5. So, ganyan na kasimple guys yung pattern making. At check natin guys para makita nyo yung ating pagbabago sa pattern doon sa sukat. So, nagsimula tayo sa 37. Check natin. So, ito. Check muna natin yung dito. Ito ay, dito tayo guys 10.5. Hindi ito kasali dito tayo lagi kasi ito button allowance. 10.5. So, magiging, ayan, magiging 40. So, sa makatwid guys, dito, kung kakainan ito, ang matitira niyan ay mga 39. So, mayroon na tayong 2 inches na body allowance. Medyo makakagalaw na siya doon. Ayan naman sa waistline, papakita ko lang din sa inyo, mula dito hanggang dito is 5 3/4. Mula naman dito, kasi ito tax to mula naman dito, i-ano natin yung 5 3/4, papunta naman dito. So, ayan, 8 3/4. Idagdag din natin yung back. So, ayan, 8 3/4. Ayan, magiging 13 1/4 plus ulit dito. Magiging 16 1/4 yung kalahati. So, ita-times to natin yon, magiging 32.5. So, sa makatwid, ang allowance natin sa waistline ay magiging 2.5 inches. So, okay na din yon, hindi na yun masikip. So, ganun lang din guys. Safe na yan pagdating dito sa hips. Hindi na masyadong problema ang hips niyan. Kasi kunti lang yung pinakain natin dyan. So, ayan guys, pinakita ko na sa inyo yung aking diskarte naman sa paggawa ng Wednesday uniform for teachers 2021. So, sana nakatulong ito doon sa mga gusto talagang matutong manahe. At kung meron kayo guys question or hindi maintindihan, huwag kayong mahiyang mag-comment para masagot ko rin kung ano yung gusto ninyong malaman. So, sana nag-enjoy kayo sa aking pinakita for today. And see you again on my next vlog. Have a great day! Bye-bye!